I would like to invite everyone to please stand. We are going to open our service today with a very beautiful song, Ikaw ang Gugma. What I like about this song is its humility. It's honest confession wherein acknowledge nato sa ato ang kaugalingon that despite the sins that we have done, despite those times nga gitalikdan nato ang Ginoo. Di ba namin mga panahon ngayong anak, no? Usahay din nato mauna ang Ginoo. No? Despite those times nga nagduha-duha ta sa iyang kamaayon. But because God in His very nature, He is the God of love. He is love. Dili lang basta-basta pud nga gugma nga muhawa sa ato ang gugma kung makasala ta. Dili basta-basta nga gugma nga matalikdan ta panahon nga makasala ta, but His love is unconditional for all of us. Kaning bisan dili ta ngayan pero tungod kay nag-awas-awas ang iyang gugma kanato. Today we are accepted, today we are forgiven, and in every day of our lives we are loved by our Lord. So as we sing this song, don't just sing the lyrics, but receive the truth. Kay mao kini ang kamatuoran sa iyang pulong. Mao kini ang kamatuoran sa iyang nature. Na no matter who we are, no matter what we have done, ang Ginoo nahigugma pagmaayo kanato. Hallelujah. Jesus.
upon us this morning. We need your presence, Lord. We need you to fill us up this morning, oh God. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Shall we all remain standing for our opening prayer? Let us pray. Isa tong nay paginahanglan sa Ginoo akong iwata sa tong tunga kamot ti mailhan sa tong pagpaubos. Diyos amahan makagahom. Lord, nagaila mi Lord nga wa mi mabuhat kung wala ka sa among mga kinabuhi o God. Sa kalisod sa panahon, klaseng-klaseng panghitabo sa palibot Ginoo. Salamat Holy Spirit nga ikaw naghatag ka namo og hope and peace, O God. Una namong ginaampo, Lord, ang matagusa nga pamilya. Among ginaampo, Lord, ang matag amahan, Lord, nga motindog kami isip haligi sa pagpangalagad diya sa mga Ginoo. Ginapray po namo, Lord, ang mga inahan nga mahimo silang tinuod nga lamdag sa mga pamilya, O God. Ginapray po na mo, Lord, ang mga anak, Ginoo, sa matag pamilya, Lord, nga mahimong masinugtanon, Ginoo, sa mga ginikanan. Lord, among ampo pod, Ginoo, ang among nation, O God. 16 days from now, Ginoo mo, kuhan mi sa among national election, O God. Ikaw, Ginoo, magapamuhat, O God. Ikaw mag-intervene, Father God. And may your will, O God, be done sa among nasod, Father God. Ginoo, salamat, Lord, nga sa imong presensya na aming kadaugan, sa imong presensya, Lord, na aming kalinaw, o sa imong presensya na aming paglaong, Father God. Ginaampo na mo, Lord, karon nga panimbahon, Ginoo, nga ikaw magagamit sa matag usa. Ikaw mag-anoint, Lord, sa among worship leaders together with the instrumentalists. Sa magadala sa imong pulong, O God, ikaw, Ginoo, magadihog kaniya, Ginoo, nga magapakaon sa among mga kala, Ginoo. For us to be stronger, Lord, sa pagpadayon, Ginoo, sa pagpangalaga diha kanimo, Ginoo, hantod ikaw magabalik ug pagkuha kanamo, Father God. And we publicly say, Ginoo, nga salamat, Ginoo, sa pagprepare, Ginoo, sa langit nga mao among paglaom, Ginoo. Lord, salamat, Ginoo, through the blood of Jesus Christ and the guidance of the Holy Spirit, Lord, we declare, Ginoo, victory. We declare, Ginoo, the salvation, Ginoo, nga maangkon dyan namo na, Ginoo. Salamat kayo sa tanan, O God. Kining tanan, amo kang ginapasalamatan, ginapasidunggan, pinagalang sa ngalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord sa makausa. Maayong buntag ka naton tanan. Maayo ang Dios. Nagkalimot sila sa wala na practice. Maayo ang Dios sa tanang panahon. Maayo ang Dios. Okay? Maayo ang Dios, mga anak sa Dios. Sa tanang panahon. Praise the Lord. Hallelujah. Kuhita daw ang imong katapad igsoon, pangutan-a daw siya. Igsoon, are you a Christian? Are you a Christian? No? Kaya ang usa day ka Kristohanon, unsa ang number 1 nga sugo sa Ginoo? We are to love and serve one another. Amen? That is why today as a community, magdinasigay kita. So I would like to encourage everyone to please roam around. Atong ipabati sa atong mga kaubanan ang ato ang heartfelt smile, heartfelt welcome, and our best handshake. And let us just show everybody the love of Jesus Christ. Tungod nindot kay paminawon ang usa ka Kristohanon nga naghinugugma ay ragyod ug nagdinasigay. Amen po ba? Praise the Lord. Akong gihangyon tanan sa pagpanindot. Let us give our warmest welcome to our fellow Christians. Hallelujah. Praise the name of the Lord.
magdinasigan. Bisan may problema o wala na'y kwarta, dili mabalakan. Kay matod sa Biblia, siya si Jesus, mao ang Jehovah Jireh. Baka nindot tanawon, nindot kay patanawon karon igsoon. Di magdinugtanan, magdinautan, kundi magdinasigan. Asas may problema, kung wala na'y kwarta, dili mabalakan. Kay matod sa Biblia, siya si Jesus, mao ang Jehovah Jireh. Oh, sige, let's sing one more time. Nindot paminawon ang Kristohanon, kung maghigugmaan, di magdinumtanay, magdinautay, kundi magdinasigan. Bisan may problema o wala na'y kwarta, dili mabalakan. Kay matod sa Biblia, siya si Jesus, mao ang Jehovah Jireh. Matod sa Biblia, siya si Jesus, mao ang Jehovah Jireh. Ang Jehovah Jireh. Hallelujah! Let us continue to praise His name. Padayon kita igsoon sa pagkain kaniya. If you feel to dance for the Lord, if you feel like shouting for the Lord, to sing your praise and to express your praise to Jesus, walay makapugong kanimo. Amen! Ato'y hatag atong pinaka-the best sa atong buhi nga Dios. Hallelujah! Magday kita sa iyang dako nga gugma para kanato. Let's praise Jesus! Hallelujah! Salamat o Diyos sa imong dako nga gugma. Mawasan ako kalipan sa dihang nahimong sukali sa kinabuhi ko. Dili ko gayud kapagman, dili ko gayud kapagman. Ikasugilon ang imong galan tungkol sa gugma
Yes, God! Sayaw-sayaw ta, lukso-lukso ta, kabut-ibayaw ta, sa pagsimbang kaniya. Sayaw-sayaw ta, lukso-lukso ta, kabut-ibayaw ta, sa pagimaya kaniya. Sayaw-sayaw ta, ayaw magtipid sa pagtayig ikson. Ihatag ka niya yung magsayaw. Isip pagtayig sa iyang ngalan. Sayaw-sayaw ta, lukso-lukso ta, kabut-ibayaw ta, sa pagimaya kaniya. Musayaw, lukso-lukso, musayaw, lukso-lukso, musayaw, lukso-lukso ta. Thank you, Lord! Hallelujah! Oh God! Ang ngayon ka sa mga pagdaig, Lord. Kulang pag ito, Ginoo. Pansalamat sa imuhang pagkamaayo. Salamat sa imong gugma ug mga butang. All the spiritual blessings that you have prepared for us and those that you have already given us. Salamat, Ginoo. Ikaw ang tinubdan sa mga pagdaig, O Diyos. We worship you in this place. Nothing but the name of Jesus. Hallelujah. Let us continue to worship Him, Exoon. You know, God is willing to do miracles in your life right now. Uulitin ko po. God is so much willing to do miracles, daghan, Exoon, in your life right now. In the tabernacle of worship, yung mga worshipers po, they would bring their all to God as an offering. Dili katunga, dili kulang, dili hilaw, kundi katuga yung offering nga buo. And God was pleased in their offering. So this morning, can we just offer our hearts to God? Kana bang klase sa surrender nga buo na? Kanang sagad na. Lord, I give my life to you. Lord, take me. Here I am. I fully surrender. And may this surrender be pleasing to you. Dawata kini ang among mga pagtuaw, Ginoo. Ikaw ang Dios na mabayaw ning dapit. Hallelujah. Jesus. Hanggang patuan, mabayaw ka ning dapit. Diyos, tinguha ka. Diyos, tinguha ka. Wala na'y laing ning dapit, O Diyos. Sa among mga kinabuhi, sa among panimalay, among mga pagsimba, wala laing mabayaw, Ginoo. Mabayaw ka. Diyos, tinguha ka. Wala na'y lain ning dapit.
Diyos tinguha ka, wala na'y lain, ning dapit. Alikala na puso, Alikala na buto, mata na kaabli, milagro andiya, ning dapit. Kasing-kasing na ayo, grasya ipala mo, milagro andiya, ning dapit. alikala na puso, Alikala na buto, mata na kaabli, milagro andiya, ning dapit. Kasing-kasing na ayo, grasya ipala mo, milagro andiya, ning dapit. alikala na puso, Alikala na buka, mata na kaabli, ning dapit. milagro Ikaw lamang ang among masitulan. ning dapit. Kasing-kasing na Kasing-kasing na ayo, grasya ipala ko, milagro andiya, ning dapit. tuoy kinigsoon. Ang milagro posible, ang milagro posible, ning dapit. Milagro posible. Ang milagro posible. Could you just imagine the miracle God has prepared for you? The blessings nga angay para nimo, sayang gugma para kanimo. Receive in the mighty name of Jesus. That is the command. Receive the miracle in the name of Jesus. Hallelujah. Unsa man ang bahin sa imong kinabuhi karon, nga nagkinahanglan og milagro. Patubuo ang imong pagtuo. Patubuo ang imong pagkain, ang imong pagsalig kaniya. Nga ang Dios wala imposible para kaniya. Nagkinahanglan kag kaayuhan, nagkinahanglan kag kalipay, nagkinahanglan kag kadaugan, nagkinahanglan kag kaplastura. Wala nakakasabot sa imong kinabuhi. Let your mouth declare, kay Jesus wala imposible. Pararasikeraraha. Kay Jesus wala imposible. Kay Jesus tanan posible. Kay Jesus tanan posible. Kay Jesus tanan posible. Declare it in your mouth, kay Jesus wala imposible. Patubuhay mong pagtuo. Milagro andiya, ning dapit. Kasing-kasing na ayo, grasya ipala ko, milagro andiya, ning dapit. Alikala ng puso. Alikala na buto, mata na kaabli, milagro andiya, ning dapit. Kasing-kasing na Kasing-kasing na ayo, grasya ipala ko, milagro andiya, Antod may kinabuhi, Tungod ani o Diyos, antod may tungod sa mga butang, pagpay mong pagsakripisyo para kanamo. Dili kami angayan, pero imo kaming gitubos, imo kaming gilipay, imo kaming giluwas. Ginoo,
praise, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, for speaking with us. Lord, your word is precious to us. Thank you for your reminders. Thank you for your great love. Isang Ginoo sa among mga kabakyasan. Nakita namo, O Dios, nga ikaw kanunay nagagunit ka namo. Salamat, Ginoo. Hallelujah. So, Father God, we thank you for for overflowing us with your presence this morning, Lord. Thank you for touching our hearts. Salamat, O Diyos, for reviving our faith and for always calling us to get closer to you even more in every day of our lives, Lord. We surrender. Oh God, we surrender ang among mga kabisi pa sa iluwa kami, Ginoo, nga wala ka namo na priority, Lord. Usahay. Starting today, oh God, we surrender everything unto you. Kakaton kami pagsalig diha kanimo, Lord, sa tanan namong mga kadaugan, mga kapiltihan, even mga pagkinahanglan, even mga kaluyahon, our dreams, our plans. Lord, seal us by the blood of the cross. And be glorified. Lord, be glorified in our lives. We desire for you to be glorified sa among kinabuhi, Lord. Dili lang sa among mga pag-awit, dili lang sa among mga pagsimba diha kanimo, but sa among pangadlaw-adlaw nga pagkinabuhi, oh God. You are worthy. You are worthy of it all, Jesus. Ang tanang kadungganan, pagpasidungog, diha lamang sa imong buhing pangalan. Hallelujah. At ang tayo ko na itong buhing nga Diyos sa makausap. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Be glorified, oh God. You are worthy of it all. Hallelujah. God be all the glory. Pagkahimo na kita sa pagkain. God bless everyone. Thank you so much, Manflor. Wonderful praise and worship team. Thank you so much. And the Lord touches our heart. Nagapamuhat ang Ginoo basta abrihan nato ang atong tibuok kasing-kasing. Ang Ginoo sulod usab. Pero sirado, no, dili makasulod ang presensya sa Ginoo. Kanunay jud nato nga ilong, no? Ang presensya sa Dios. Kay ang Ginoo wala nagkulang. Amen. Amen. Wala siya nagkulang kanato, gamahanan siya. Ang milagro posible. Ang milagro posible when we declare miracle sa ato ang pamilya, sa ato ang nasod, sa ato ang matag-usa ka pamilya, no? Og sa atong kaugalingon, ang milagro posible. Hallelujah! Amen. Ingnay mong katapad. Welcome, sister. Welcome, brother. Praise God. Hallelujah. Welcome, welcome, everyone. Og ato usab i-welcome karon si Maria Eileen Humawan. PD Road 3 ang iyahang residence. Hello, classmate ni Shami Kasulya. Wow! Praise the Lord. Dalay ko ng kinsa pay dunay bisita karon na ba sa diha sa likod? Praise God, na ba? Welcome, we welcome you. We welcome you all, especially sa ato ang mga kaubanan, mga members in this church. You are welcome. Okay, welcome nato sa atong taliwala karon ang ato ang mga kids, ang mga kabataan. Dool na ang ilahang daily vacation Bible School. So May 1 to 3, i-promote nato para sa mga ginikanan, mga silingan, no? Nga i-enroll libre
libre ang ilang pag-eskwela. Libre food snack sa mga UFW sponsor. No? Abti kayo ang ato ang president. So, welcome o ato adyong batiun ang gahom sa Ginoo. Praise the Lord. Okay, manindog tang tanan, atong ilihans ang mga kabataan. Magpiyong, close your eyes, bow your head. Sa pila ka minuto, no? Ay, kung naay manguhit sa inyo ha, ayaw mo pa disturbo. Okay? So, close your eyes. Okay, mag-pray ta sa ato ang langiton nga amahan. Heavenly Father, thank you for this day. Salamat Lord nga walay pagkausab ang imuhang gugma sa matagusan namo ka kinabuhi. Walay pagkausab Lord ang imuha Ginoong pag-atiman kanamo. Salamat amahan ini nga mga kabataan among gi-lift up diha kanimo ang ilang mga pangalan, ang ilang kinabuhi. Among i-lift up into your holy name, Father God. Ug salamat sa imong pagduaw, pinaagi sa imong presensya, pinaagi sa imong Holy Spirit, pinaagi sa imong gahom, nga may magadihog sa mga kabataan, nga samtang sila Ginoo, magadako, nga dunay kahadlok diha sa imong ngalan. Salamat, i-bless Ginoo ang mga children church teachers, mga assistant teacher. Salamat Lord sa tanan nga mga sponsor sa ilaha Ginoong mga snack o unsa pa Ginoo nga imuhang pagatandugon. Ikaw gayud Lord magapanalangin, maga-return into blessing upon them. And thank you Lord sa kaalam nga langit nun. Take control Lord sa ilang mga panglihok. Take control amahan. Tungod kay dili namo kontrolado ang ilang mga lihok. Ikaw lamang ang makakontrol because you are the God is in control. And thank you Lord for the blessing sa mga kabataan. Salamat sa mga ginikanan nga malipayon nga nangalagad diha kanimo. Malipayon ug nagahago sa pagdala sa ilang mga kabataan nganha sa imong gingharian. Blessings overflow. Salamat, Father God, in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Praise the Lord. God bless us all. Praise the Lord. Atong i-welcome ang bulawanong pulong sa Ginoo. Praise the Lord. Reverend Rodanti Aquino. Maayong buntag kanatong tanan. And praise the Lord. Kumusta ang tanan? Dalagon ng Ginoo. Praise God. Karon last Sunday na sa month of April. And kumusta hay mong katapad? Kumusta igsoon? Praise the Lord. And greetings sa tanan. Even to those who can follow our live streaming, ato gipadangat ang ato ang mainitong pagbati para sa tanan. And it's good to see each other again in this wonderful morning. Sa kamayang kutang ang pagkita-kita ay usab sa presensya sa Ginoo, wherein we enjoy the presence of the Lord. Taod-taod lang nakigsulti, nakigpamulong ang balang espiritu sa ato through the word of prophecy. That indeed God is promising. No, nagsaad gid ang Ginoo nga ang mudangop sa iya di gid mapakyas. No? Di kita mapakyas ng mudangop ta diha sa Ginoo. So no matter how heavy ang ato ang mga burdens in the Lord, dunay paglaom kaniya. When we come to the Lord, when we sincerely come before His presence, dili kita pasagdan sa Ginoo. Praise the Lord. So this morning, I've been inspired to give this sermon entitled
ascending to glory. Jesus' triumphant departure. Ano? Doon ay mga mahinungdanon kayo nga pag-anhi ni Ginoo sa pag-anhi ni Ginoong Jesucristo una ang iyahang virgin birth ani siya para nagsaulog tag Christmas, and then we recognize his earthly ministry sa iyang pag-anhi. He came in the flesh and his death on the cross, ang iyahang kamatayon dito sa cross as substitutionary. He died on our behalf. Siya ang na gilansang, inay nga kita ang silutan, inay nga kita ang ilansang. He died on our behalf. And the Resurrection Sunday, bago lang nato ang isaulog, Sunday, ang ato ang Easter Sunday, erin ang iyahang pagkabanhaw. And today, atong hatagan og emphasis ang iyahang pagkayab balik ngadto sa langit. Pagkayab balik ngadto sa langit. Ang ato panimbinisayon, ang pagkayab ngadto sa kahimayaan o ang madaugong pagikan ni Ginoong Jesucristo. Shall we all rise? Nindog ta mga igsoon, and na verse from Acts chapter 1 verse 9 to 11. Ato aning basahon tanan. Doon na tayo reading karon sa scripture. Atong basahon ang pulong sa Ginoo naman sa ato ang slide. From the New International Version, Acts chapter 1, verse 9 to 11. Okay, ready? Go. After he said this, he was taken up before their very eyes, and a cloud hid him from their sight. They were looking intently up into the sky as he was going, when suddenly 2 men dressed in white stood beside them. Men of Galilee, they said, why do you stand here looking into the sky? This same Jesus who has been taken from you into heaven will come back in the same way you have seen him go into heaven. Praise God. Dear Lord, we humbly come before your presence this morning. Thanking you for every blessing. Thanking you for the good health. Thanking you, O God, for everything that we have received from you. That even at times, maybe there are those who are suffering from the heaviness of the heart, even for some burdens, O Lord. But we want to thank you that in your name, and in your power, through your power, there is healing and there is release. There is breakthrough in the name of Jesus. So today, even as we are about to hear your word, bless your servant, anoint your servant, O Lord. Thank you for even opening up our spiritual understanding so that every one of us, O Lord, will be filled, will be satisfied, and will receive the fullness of joy, O Lord, in your presence today. In Jesus' name we pray. Amen. Lingkod ang tanan, salamat sa Ginoo. Mas mula ko, welcome ang tanan sa ato ang panimbahon. O ato lang yung enjoy ning nahibilin nga gutlo, no? Sa ato ang panimbahon. Maglipay ta diya sa presensya sa Ginoo with that expectation, earnest expectation of His presence nga makigsulti ang Ginoo sa ato ang mga kinabuhi, sa atong makasing-kasing samtang ta nagapatalinghog sa pulong ato ang pagabatbaton karong buntaga. Now, ang ascension, ang pagkayab na balik sa langit. Ang iyahang gikan sa iyahang pagkabanhaw, he appeared to the disciples. First, isgutan atong diagin Domingo that he appeared to women, mga UFW. Ang unang gipakita, mga women na nag-adto dito. And nagpakita, nagkuyog siya. As a matter of fact, ang ebidensya, nakigsalo siya sa ilaha. He appeared in the road to Emmaus. Of course, with the disciple, na dugay sila nakaamgo na siya na dito.
And after 40 days, he is given this final instruction. Kung imong basahon ang context sa Acts chapter 1, Jesus is giving an instruction what to do. Gamingon siya tari, alam nga English naman ng King James, wait, tari, wait, ulat mo, pagpaabot ka mo sa saad, and there are about 120 of them in the upper room. That was in the Acts chapter 2, uman sa mikayab sa langit ang saad nga muanhi ang balang espiritu, natuman gayod. Ito'y observable, visible evidence na mikunsad ang balaang espiritu. And so from this passage, yung pa niya, after chapter 8 nga, familiar, favorite kayo na to nga verse, but ye shall receive power after the Holy Ghost shall come upon you, and you will be my witnesses in all Judea and Samaria and even to the uttermost part of the earth. Mingon sa Ginoong Jesucristo niini. After saying this, ang verse 9 nagingon, he was taken up before their eyes, their very eyes, and the cloud hid him. Naghinihinay nga mikayab siya ngadto sa langit hangtod nga nasalipdan siya sa panganod nga dili na siya makita. Ang bisag wala na siya, nagpabilin lang gapog tanaw ang mga tao dito sa panganod. Excited siguro kayo, no? Could you just imagine nga na-break ang law sa gravity, na-break ang law sa kanang physics, that even ang fall of gravity in the mass ang kanang muabot ka sa taas, mahagbong manjud ka. But at that point, amazing kayo nga gisakdan siya nga pinaagi sa gahom hantod nawala siya sa ilahang pananaw. Mao ni ang account the time that when Jesus was kanang ascended ni Mikayab, during his ascension, Mikayab siya ngadto sa langit ug unya kahuman wala na siya. Nasa lipdan na sige gyapon sila hangad. Nakamangno na lang sila nga dunay duha ka binuhat nga tupad kanila nga nagbisti og puti unya nagingon mga katawhan sa Galilea, mga Galileanhon. Ingon sila nganong sige man mo tan-aw sa panganod. Ingon pa niya ang sama nga Jesus, the same Jesus who has been taken from you into heaven will come back in the same way you have seen him go into heaven. Kasamang paagi nga inyong nakita siya nga mikayab sa langit, mauusab ang iyahang pagbalik. Praise God. So, hallelujah. Morning ang Advent that we are looking forward for the soon return sa ato ang Ginoong Jesucristo. While being aware of what is happening in our society, in the world today, dili basta-basta ang mga katalagman nga nagakapanghitabo. Look at Myanmar, and naana po what if kung matinuod ang mga prediction about the big one. Wow, are you ready? Tano? Praise God. Pero mas labaw na itong ipanghandaman ang pagbalik sa ato ang Ginoo. Amen? Hallelujah. So Christ's ascension towards heaven, the cross was the battlefield and the ascension was the victory parade. Wow! Ano bang, dito sa cross, grabe ang pakigbisog. Pakigbisog tali sa physical nga kakapoy, kauhaw, kasakit, di basta-basta gidagmalan, gibiay-biay. Doon ay mga mockery. If you are the God, why don't you just come down and save yourself? Even the other criminal alongside with him, miingon nga, Ginoo, kung kanao ko dihaw niya, luwas sa apila pod me. Doon ay mga mockery, but he endured the pain of the cross. Iya kining giantos, but when he was ascended to your heaven, it was a display that he is victorious and triumphant sa iyahang earthly mission. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. So, today, doon na lang gihapon tayo 3 points to ponder. Number 1, Christ, in His ascending to glory,
He has ultimately won the battle. He's won the battle for us. Amen. When He died on our behalf, sa dihang namatay siya, puli nato. But when He is risen and ascended on high, nagpasabot nganhi kanato that we have that ultimate victory over sin and death. Doon na kadaugan, batok sa sala o sa kamatayon. Because we have been identified with Christ, we are, doon na kita'y kadaugan, batok sa sala o bisan pa sa kamatayon. That even when He ascended on high, magdala kinig paglaom kanatong tanan mga igsuon, nga dili lang taman dinhi sa kalibutan ng ato ang paglaom. Because when we die, when you die, it's not the end of the matter. We will go into the presence of God. And that where I am, there ye may be also. Ang 1 Corinthians chapter 15 verse 55 and 57, "Oh death, where is your sting? Asa naman ang imong ikot? Asa naman ang imong kalala? Oh death, where is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God who gives us victory through our Lord Jesus Christ." Ang atong kadaugan, sa atong kaugalingon, dili kita makagarantiya tungod kay huyang kita. At some point natay mga kahinaan, but through our identity with Christ, sa diyang ang atong kinabuhi na hiusang anak kaniya, matod pa dinhi si Ginoong Jesus, naghatag kanato sa kadaugan. Ang Dios naghatag kanato sa kadaugan, pinaagi kang Ginoong Hesukristo. This is the power, this is our victory over sin and death. Sa diyang gimantala sa kasulatan, for all have sinned and fall short of the glory of God, according to Romans chapter 3 verse 23. Ukulay exemption, tibuok race, tanang katawhan nakasala at ubangan sa Ginoo. And the wages of sin is death. Bayad sa sala, mao ang kamatayon. Apan magpasalamat kita na pinaagi kang Ginoong Hesukristo, nahimong mananaog kitang tanan, pinaagi sa pagkahiusa diha kaniya. Just imagine, in Romans chapter 8 verse 1, there is now no condemnation to them who are in Christ Jesus. Dili na pagahukman sa silot kadtong nahiusa kang Ginoong Hesukristo. This is our victory over sin. The sin that leads to death. The sin that leads to a miserable life. Part of our fallen nature. O ang ultimate effect na ini mao ang kamatayon, ang tanan mga matay. But thanks be to God, dili matapos diha sa kamatayon ang atong paglaom, because Christ conquered sin, hell, and even the grave. Hallelujah. Atong palakpakan ng Ginoo mga igsoon. Hallelujah. We have the victory over the power of darkness. Ang gahom sa kangit-ngit, wa na kini kadaugan, sumala pa, nakatagamtam kita sa kadaugan, batok sa gahom sa kangit-ngitan. So, in His ascension, He made a public spectacle of the enemy. Ano? Nasa dihang namatay sa dito sa cross. Ang mga kalaban nagmaya kay natapos na. Apan sa dihang nabuhi siya pag-usab, ug mikayab siya diha sa kalangitan. A documentary, matod pa ni Lee Strobel, was once an atheist and made an investigation about Christ. Unya legally, with documents, ipakita ang fruit kung tinuod ba gyud that He really exists in the flesh. Ug unya ang iyahang pagkatao, ug iyang napamatud-an nga tinuod gyud si Ginoong Hesukristo, provided sa mga kamatuoran ug tanang mga ebidensya that He is risen, nabuhi sa pag-usab ug sa iyahang pagkabanhaw ipakaulawan ang tanan nga mga kaaway.
Hallelujah. That at the cross, it wasn't Jesus who was put to shame. It was the enemy who was put publicly, humiliated for eternity. Because at the point of the cross, mao kini nga ato ang kadaugan, ingon nga mga Kristohanon. Amen. Hallelujah. Salamat sa Ginoo mga igsoon. Jesus, kaning nga kadaugan at his death, sumala pa, the journey towards the inner part, inner earthly region. Dunay gingon din ha, when he died, niadto siya to set the captives free. Katong ingon ako nga mga proactive that they are looking forward to the coming of the Messiah. Long ago, they're looking forward to the coming of the Messiah. Nga doon na moabot na. And then, when Jesus died, he emptied at once the Abraham's bosom. Ang katong sabakan ni Abraham, di intuwa dito tong mga nagapaabot sa iyahang pag-anhi. Tanan nga mga tao, because in the Old Testament and in Luke chapter 16, ang mga nangamatay nga dautan, o mga nangamatay nga maayo, makita ay ra, pero dili mag-abot. Ang imong analyson ang Luke chapter 16, makita ay ra, pero layo kayo. Ang gikan dili makatabok dito, ang gikan dito di makatabok diha. Nag-request tung dato mingon siya, panhiya ra gud si Lazaro diri amahan nga Abraham, dapating inita lagi diri. Di na gyud maagwanta diri. Mingon si Abraham, dili man na pwede, kinaamay dako kay separator nga ang gikan dinhi og di makaanha dinha. Akong mauna, pabalikan na lang si Lazaro ngadto sa kalibutan. Daghan kog mga igsuon nga mga yaga-yagaon pod. Daghan kog mga igsuon nga mga hilig pod magmak. May na lang mutuo sila dunay patay nga mobalik. Pero giingnan siya nga dili na pwede. Ang Hebrews 9:27 na kaingon, it is appointed unto man to die once. And after that, the judgment. Na may mga nagwali dito, if they don't believe in the preaching of the gospel, they will not still believe even kung doon ay mubalik nga namatay. Nagiingon. Pero kini nga a passage, when Jesus died, doon ay doctrine nga miadto siya sa kinahiladman o kining Abraham's bosom, katong sabakan ni Abraham nga kung sa pagkakaron dili na makita ay. Kung sa una makita ay dili na karon. Kaya nga naman he emptied Abraham's bosom and bring them to paradise, the third heaven. Anana sa ikatulong nga langit. Ug mo na ang ingon ni Apostol Pablo, it is expedient for me to go away from this body and to be present with the Lord. To be absent from this body is to be present with the Lord. So asa man kamo adto? Kung mabugtuan na ta sa ato ang gininhawa, asa man ta mo adto? Ang atong lawas diha sa lubnganan, pero ang atong kalag makiguban ngadto sa presensya sa ato ang Ginoo. Ana ingon ni Paul, ang paniya, a man was caught up to the third heaven. Ang paniya, I don't know whether I am in body or in spirit, but he was caught up to paradise. Ginganlan niya ang paraiso. So asa ron ang paraiso, tuwa na sa presensya sa Ginoo. When Jesus said, today you will be with me in paradise. Amen? So ang Sheol, a place of torment, ang mga tao pod nga mga matay nga walay Ginoo, moadto sila dito sa place of torment. This is a temporary place while waiting for that great white throne judgment. Uyog gid kay no? Ang kahimtang sa tao nga walay Ginoo nga mamatay. So the cross wasn't just a battle above earth. It was a battle under the earth. Jesus went down, kicked down the gates of death, and brought the captives home. Glory with him. So when he died, when he is resurrected, he lead the captives train yahang gisakgaw uban kadtong mga nabilanggo sumala pa. Hallelujah. So when Jesus ascended on high, unya karunana siya dito sa kahimayaan,
we have an intercessor in heaven. Ug sumala pa sa Hebrehanon nga ang pattern sa Old Testament sa tabernakulo katong ilahang temple, kung giunsa nila paghalad katong mga temporal sacrifice, duna po'y pattern dito sa kanlangitan. Kung dito sa templo wala laing makasulod nga mao lamang ang high priest para mag-offer sa altar, duna po'y templo dito sa kahitasan. Ug sumala pa nga si Ginoong Hesukristo ra gyud ang makasulod niini dito. And that Jesus nahimo natong tigpataliwala, sumala pa din na. Yung pang Hebrehanon 7:24 and 26, but because Jesus lives forever, He has a permanent priesthood. Therefore, He is able to save completely those who come to God through Him, because He always lives to intercede for them. Such a high priest truly meets our need. One who is holy, blameless, pure, set apart from sinners, exalted above the heavens. See, kanang word nga exalted above the heavens nga nag-illustrate sa iyang pagkaya pag-usab nga misaylo pas kinaibabuan, ibabaw pa sa kalangitan, ug nahimo siyang tigpataliwala nato aron ang atong mga pag-ampo madungog sa Ginoo. When Jesus said, "In my name you will ask anything." In my name, sa akong pangalan, marabita nag-check nga ready na, nga nakapirma na ang tag-iya, nga ready for encash. In my name, ingon si Jesus, in my name, sa akong pangalan. Salamat sa Ginoo. Ang Ginoong Hesukristo, inaagi kaniya, we can come, makaduol kita. O gingon pa sa Hebrehanon, let us draw near with a sincere heart, with full assurance of faith. Na dili ta magpanuko, dili ta mag-alanganin, huwag tayong mag-atubili, huwag tayong mag-alinlangan. Kusa tayong lumapit sa Panginoon, hallelujah, na may pusong tapat, with a sincere heart. Kung mo ni igsoon, dili ta mapakyas kay dunggot ta, paminahon ta sa ato ang Ginoo. Hallelujah, hallelujah. So we have an intercessor in heaven as an advocate interceding for us. Nagpataliwala kanato, I stand in the gap between human and God so that makakabot kita, maka-reach out kita nganha sa iyahang presensya. As our advocate, He provides forgiveness through His sacrifice. Nagahatag siya kapasayloan. Ingon si Jesus, and this message of forgiveness will be preached in all the world. Forgiveness and repentance will be preached. Igawali ang pagpasaylo. Igawali ang paghinulsol o ang mensahe sa pagpasaylo. Kaysa dang maghinulsol ang tao, balik loob sa Panginoon, pasayloon siya sa Ginoo. Hallelujah. Gaano man kalaki ang kasalanan, gaano man kabigat, gaano man kaitim, it will be whiter than snow. Di ba? Justice, no? Justice nga, gipahamtang ang Ginoo through the ministry of Christ as our advocate. Advocate, pataliwala. So karon na kay abogado. Na kay legal counsel. Inaday mo katapat na ba kay legal counsel? Advocate, magpataliwala sa ato You do not know what to do. And we are declared sinners, accused, being accused of sin. Napahamtangan, guilty, beyond reasonable doubt. Ang pinakataas na sentensya dinhi sa kalibutan gitawag og reclusion perpetua. Sama na siya, life sentence. Pero dito sa langit, dito sa ikaduhang kahimtang, labaw pa sa life sentence kay throughout eternity. Throughout
eternity. Wala na'y kinutuban hangtod sa hangtod. Ang reclusion perpetua, kay bisan pag doon ay masintensyahan o kanang double life sentence, di ba na masintensyahan o mga double life sentence? Kung nag-edad kag 40, life sentence, 80, double life sentence, but pa sa budya na yung ka madugta. Ano yung pag-asa? But when you die, acquit na wala na. Na-serve na nimo. Pero, don't you know something? When judgment comes, those who are being judged will suffer throughout eternity. Will suffer throughout eternity. But thanks be to God, Christ is able to provide forgiveness through His sacrifice, bridging the gap between God and humanity, wherein we cannot reach out to God because He is holy and we are sinners. Christ came and say, I am the way, amen, the truth and the life. Ako ang dalan, kamatuoran o kinabuhi. Nga karon kung naglisod ka pag-connect sa Dios, makakonect ka na ka pinaagi kang Ginoong Jesucristo. Kaya nahimo siyang dalan, nahimo siyang taytayan diha sa bungaw aron ta makaadto sa presensya sa langit nun nga anam amahan. When He is there, He is also preparing. When Christ ascended on high, Christ is preparing a place for you and me. So ang Hebrews na ganun niya, Abraham from faith to faith dwells from this village to this village. Nag-migrate siya, nagalakaw siya bisag asa. Kung asa siya sugoon sa Ginoo, ang purpose is looking forward to a city whose builder and architect is God. Nagalantaw siya sa siyudad nga ang nagtukod niini Ginoo mismo. It is not a building that is made by the architects and the engineers' hands, but it is the building. It is a place built by His own hands. And this city, according to Revelation chapter 21, is made up of pure gold. Wow. Pagkanindot, pagkasadya, naman niya kung mga to nakita sa Ginoo. Kitsa kambalo pa ng kanta ha. Managkalipay sa wala na onya'y katapusan, lunon bulawan ng pagalaktan, daw sa lamin ng pagatumban. Ang mga luha iyang pahiran, ug balusan sa kalipayan. Wow! Karaan na giday ko. Kay murag ako naman lang naka-memorize. Praise God. He's preparing a place. While He's telling this, that it is expedient, it is important for Him to go away and go back to His Father, the disciples were so troubled. Wag, Panginoon. Wag mo kaming iwan. Dito ka na lang. Well, in fact, in the Mount of Transfiguration, may naisip yung isang disciple, Lord, what if gawa na lang tayo ng isang kubo dito, isa sa iyo, isa kay Moses, isa kay Elijah. Kasi ang sarap-sarap ng pakiramdam dito. And they were in the mount, experiencing the glory of the Lord. Ang ganda pala, ang saya pala dito. Huwag na tayong babalik sa baba. Huwag na tayong bumaba pa. Dito na lang tayo. Pero kailangan And sometimes, meron tayong foretaste of His glory. There are times na parang heaven yung feeling natin. Ang sarap-sarap ng pakiramdam. Lamia, oy. Lamia sa pagbati. Pero, you remember, may yung gapon na Ginoo nga, balik gapon ta. Panahuman. And when Jesus is telling this to His disciple, mag-goal sila. Pero He said, don't let your heart be troubled. In my Father's house are many mansions. Imingon tayo dito, if it not so, I would have told you, I am going to prepare a place for you. Hallelujah. Kumusta ang atong balay sa langit, mga Exxon?
Ay nakanta sa unang nga bata, yung pa niya, ang balay ko sa langit, nagasidlak-sidlak. Balay ko sa langit, nagasidlak-sidlak. Luyo sa dakong bato. Tama ba? Mga lyrics pa. Christ is preparing a place for you. Hallelujah. Preparing a place for us in heaven. So therefore, ang Colossians nagingon diha, Philippians chapter 3 verse 20, our citizenship is in heaven. Be a heaven citizens na. Hallelujah. Praise God. Now pay citizenship dito because Christ, while others are preparing for a world kana bang panalitan magkatastrophe or magka-chaos ang kalibutan, others are preparing for trip on to Mars. Di ba na billionaire nga gusto na naga-transport ng mga materials from the earth, mag-construct dito para magkinaunsa. What if magka World War 3? Sa inyong analyze kung mag World War 3, napa may mga tao diri nga natong World War 2, mga natao atong 1945, 1940, makakita gina sila mulandong ang langit ba nga murag mga apan-apan ng mga warplanes nga mga ginimulandong sa kadaghan. But if there will be World War 3 with the technology that we have today, boto na lang ang katapat. Murag butunis na lang ang katapat ba nga push button na lang. Tak. Naka-GPS na ang tanan nga mga bomba. Asa pa dolong. Asa man taman ako. Ay ang kasulatan matuman man gyud. Matuman man gyud ang kasulatan. But ang mga Kristohanon, paingon na tang, it's time to migrate. Not somewhere, not anywhere, but to the place God has prepared for us. And we call it, Revelation chapter 21 verse 16, the city lieth foursquare. Are you ready? Kumusta ang atong balay dito sa Foursquare City? And hallelujah. So, as an advocate, wala gilain. He is the only one. He is the only one. The only mediator. 1 Timothy chapter 2 verse 5, for there is one God and one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus. Yung sa tigpataliwala na to, si Jesus, hallelujah, wala na'y lain pa. And so, ang ikatulo, His ascension assures us certainty of His return. Ang iyang pagkayab, naghatag og kasiguruhan nga siya mubalik pag-usab. Hallelujah. So the disciples are the witnesses. Gazing up to heaven. Grabe grabe siguro ang emotional excitement niadtong panahon na when they look up to the sky until he was taken out of their sight. Nawala na siya sa ilang pananaw. But the promise is the same. Jesus who been taken from you into heaven will come back in the same way. You have seen Him go to heaven. Ana nga. Kinipod, dala na ning pasidaan. Kaya basig nanay mo angkon ba nga, ako ang Kristong Pilipino. Appointed last 2 months ago. Ako ang Kristong Pilipino. Yan apoy mo angkon dito. Ako, so far in the history, marami na
ang nag-claim na sila ang Kristo. When I was in Manila, early in the morning, naglakaw ko, nakasugat ko, nakasutana, kanang nakaputi, naka-white, nga taas kayo bungot. Kaya, naguna-una ko, kinsa ba to? O ingon nila, ayan, yan si Kristong Hari. Kristong Hari. Kaya, pagtanaw na ako sa iya, ha, tanaw po siya na ako, yan, ipahiyom siya. Kung unique po ning ilahang Kristo diri. Kuwa man siya ngipon tanan diri ba? Pero Kristong Hari na to siya dito. But for the Christians, ingon pa ni Christ will literally come. Come down from heaven. Anang literal gid ba? Makita. Okay, doon naman yung mga implication ng atong interpretation. Say for example, mayroong gani kag word nga flesh, literally may nga unod. Unod gina siya, karne gina siya kung flesh. Pero ang spiritual implication niya, payong kag flesh, sometimes it refers to carnality. Alabang Kristohanon nga unod nun. Kung unod nun pagani, muhimo pa og mga dili maayo, diba? Mga dili ang ngayong buhaton, ingon nga Kristohanon, so carnal. When we say tomorrow, kung sa inyong interpretation kung may kag tomorrow, kung sa taron, Domingo, ugma, Lunes. Pero may kag tomorrow, literally, ugma, gyud. Diba? Pero lahi nga tomorrow, maghisgot sa kaugmaon. Kaugmaon, nasaylo pa sa ugma. But when Christ shall return, He will literally come down from heaven. Okay, kung pa sa Revelation chapter 1 verse 7, look, He is coming with the clouds, and every eye will see Him, even to those who fears Him, and all the peoples of the earth will mourn because of Him. So shall it be. Amen. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Praise God. Mubalik siya. He is coming with the clouds, and every eye shall see Him. It refers to us na mag-imply na kung mubalik siya, dili na mo ingon nga, kuha na siya dito. Wala ka kabalo. Nahan na siya dito ron. Pero ang ingon sa kasulatan, literal nga mubalik siya, ang tanan makakita sa iyang pagbalik. Amen? Ang Daniel chapter 7, in parallel to Revelation chapter 1, verse 13 and 14, sa Daniel, this is God, this is Jesus riding in the clouds, that He is coming back as weak and humble, but He is returning as King of Kings and will judge both the living and the dead. Dili na siya moanhi para dagmalan pa. Dili na siya moanhi para daog-daogon pa. Dili na siya moanhi para magpakamatay pa pag-usab. Dili na siya moanhi para yaga-yagaan, pero moanhi siya ingon nga maghuhukom ug hukman niya ang tanan, buhi man o patay. And according to Revelation, only those names whose written in the Lamb's Book of Life ay makasulod sa gingharian sa Ginoo. The names were not found in the Book of Life shall be cast in the outer darkness, and there will be weeping and gnashing of teeth. Forever they will be tormented, forever and ever. Hallelujah. Christ's coming is personal and imminent. Mingon si Ginoong Jesucristo sa Matthew chapter 24, 26, verse 26 and 27. So if anyone tells you, therefore, he is out in the wilderness, do not go out. Or here he is in the inner rooms, do not believe it. Ay mugtuo ana. For as lightning that comes from the east is visible, even in the west, so will be the coming of the Son of Man. So ang lightning, matod pa, is sudden, mabutang kilat, kalit,
Kilat, kalit. Nagduol na sila, mo kilat o kalit ka. Dami kayo sa una nagtagbo ni simbahan, naglimpisa, mga FW, na mga kalit o kilat, pang! Ang katong lubi nga, na tapad simbahan, gilikusan, seconds lang yun. Pagkataod-taod, nalaya, patay. And the good thing is that katong isa ka UFO nga nagid dool sa punuan sa lubi, wala gid sa maunsa. And the sudden, kalit. Naingon, as lightning comes from the east is visible. Kalit lang. Then unstoppable. Mapugnan ba ninyo ang kilat? Dili mapugnan ang kilat, no? Unstoppable and unmistakable. Everyone sees it when it flashes. Kung flash nga ni ang kidlat, pamatikod yun na. Sudden. Praise God. His coming is personal and imminent. And verse 30, then will appear the sign of the Son of Man in heaven, and then all the peoples of the earth will mourn when they see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. Ano man, anong namay mag-mourn? Anong namay magbangutan? Ang bangutan, wala siya. Kanang laom kaya nga kasubanan, di ba? Kaya nga Ate Vicky, yung Tagalog minsan, kasi sa amin Ate Vicky, yung panaghoy, parang relax lang masyado. Parang managhoy ka ba? Hayahayas kinabuhi, oy, nanaghoy. Pero sa Tagalog, ang panaghoy, pagbangutan. Okay? Kabaliktaran. Yung panaghoy, pagbangutan, morning. Okay. Sa tuwa sa mga Bisaya, may tagmanaghoy gani ang tao, marag-relax kayo na, no? Pa-relax ah. Parang relax lang kayo, easy kayo. Para lagwa mo relax kayo. Pero ang morning, kanina ang morning, kaya lagi English, no? Morning nga kabuntago na po yung morning bang nagbangutan. And so it says all the people of the earth will mourn when they see the coming of the Son of Man in the clouds of heaven with power and glory. Nga naman, those who rejected Him, realizing too late that Jesus is Lord. Anong ulahin na ang tanan? Igo na lang mo kantag, ulahin na ang tanan, ulahin na ang tanan. Insa kabaluhan ang when repentance is no longer accepted, when that's in this time, nining panahon na ang paghinusol wala na'y dapit. Ulahin na sama sa panahon ni Noah. When Noah is preaching, repent. Kay dunay katalagman nga modangat, and the people are mocking. The people that remains on their unbelief. Asa nagiango-ango naman siguro ni habay baha taon ng liki mangani ning yuta, nang gataw mangganing unod sa balanghoy. Kay init kayo. People are mocking. But at this time, like in the days of Noah, when the ark was closed, even his family, his relatives, began screaming, began shouting, pasudlami, pasakya kami. At you know, ang tubag ni Noe,
Dili ako ang nagsirado. It has been the door. I have pity on you, but the door has been shut up. Sirado na. Sirado na. Ano? Anong kanta ito kami? Singgit ang mga parinti ni Noe. Noe, pasakyat kami. Ang arka na sirado na. Ang arka naglutaw-lutaw, sa balod nagpaibabaw. Naday congregation nga ang nahibalan nga kanta isa ra gyud. Sinuwi nagbuhat og arka o panahon sa praise paspasan og kanta o panahon sa worship hinayan. Anya pag kuana pagingon nga mibundak ang ulan ug ming baha. Ya sugod naghilak ang mga tao. Kinsa ba makahilak kaning baha na? Ha? Kinsa di makahilak? And so as in the days of Noah, those who rejected him, no? Those who will reject Christ, realizing too late that Jesus is Lord. Some mourning in repentance, other mourning in terror. Anang panahon na, magbangutan ang mga wala nagatuo. So His return will provide the greatest emotional reaction in human history, both joyful for believers and tragic for those who turn away. And I mix emotion. Ang uban, hilabihan nga kalipay, dito po sa pikas nga bahin, pikas tampi, hilabihan nga kasubaanan. Ani nga greatest emotional reaction na ng panahon na sa iyahang pagbalik. His return will be a moment of great joy or a great mourning, depending on who your king is today. Because if you will accept him today, he will not reject you tomorrow. But if you will reject you today, he will forsake you tomorrow. Ano ang kuyaw kayo ba? Ang kamatuoran. That's how important is your commitment today. That's how important is your dedication today. That's how important kung giunsa nato ang pagkinabuhi karong panahon na kay magmatter niini ang ato ang kaugmaon. Right? So depending, because Jesus is the King of yesterday, today, and tomorrow. And someday, He will reign as King of Kings and the Lord of Lords. Who is reigning in your heart right now? Wala pangutana, kinsa naglingkod nga hari diha sa imong kasing-kasing karon. When Jesus returns, ano ingon, no? Kung si Jesus mo balik na, will you rejoice or will you mourn? Duha lang yun. Mabalik na siya. Lipay ba ta? O mag-uol ta? Ano nga. The choice is yours. Choice is ours. Sa mga lumad na may kanta nga, kuan. Duha kalinumad na kung hibala na kanta. For we are dwelling together, how happy we shall be through all eternity. Pero linumaro na to na, Tagkadada makinaw, tiba na kahit kalipay tawara katapusan. Katapusan rin yung nasabtan na to, no? Ayan ka na, andi ay kabat, pigbalik si Jesus. Agduma kita langit. Langit, kasabot mong langit. Ang duma, mauban ko sa langit. Mauban ta sa langit. Praise God. Hallelujah. When Jesus will return, at Jesus return, anaingon nga, ang iyahang pagkayab sa langit, dako kini og implikasyon tungod ka naghatag kini sa kasiguruhan nga siya mo balik pag-usab sa pagkuha kanimo og kanako mga igsoon. Amen. And take us to a place
Hallelujah. This is our blessed hope. This is our glorious hope. Hallelujah. Amen. No guarantee of self, but because all of His grace, all because of Christ. It's all because of Him. Siya gyud ang ato ang garantiya. Amen. Hallelujah. Manindog tang tanan mga igsoon. And we want to thank the Lord. Salamatan nato ang Ginoo niini. So one day, Christ will come and will reign all over the world as King of Kings and the Lord of Lords. Kaya maingon dito nga, the dwelling of God, you said men, according to the Revelation, the dwelling of God is with men. The kingdom of this world has now become the kingdom of our Lord. And He will reign as King of Kings and the Lord of Lords. But before that will happen, di pa na moabot, may I ask you this one thing? Is Jesus reigning in your heart as your King and Master? Ano? Si Jesus nagpuyo na ba diha sa atong kasing-kasing ingon nga agalon, ingon nga Master o ingon nga atong Hari? Because the kingdom of God niana sa ato ang taliwala. And it is visible in the hearts and in the lives of His people. Hallelujah. Praise God. Amen. Let us be thankful to the Lord for Jesus. Pasalamat ta sa Ginoo diha. Ginoong Jesucristo. Amen. Hallelujah. 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 No other name. Amen. Amen. No other name but the name of Jesus. Hallelujah. No other name. Hallelujah. Atong kantahon ni mga igsoon. Amen. And let's just worship the Lord. Just worship the Lord where you are. The name of Jesus is greater. The name of Jesus is stronger. The name of Jesus is higher above all names. The name of Jesus is bigger. The name of Jesus has power. The name of Jesus is higher above all names. There's just something about the name of Jesus. There's just something about the name of Jesus. There's just something about the name of Jesus. The name of Jesus brings healing. Hallelujah. The name of Jesus is healing. Hallelujah. The name of Jesus brings freedom. The name of Jesus is higher above all names. The name of Jesus brings victory. Hallelujah. The name of Jesus is victory. The name of Jesus has saved me. The name of Jesus is higher above all names. There's just something about
risen from the grave. Your name is Jesus, Lord over all. Jesus, name above all names. Jesus, name above all names. Savior, the one who takes away. Savior, Savior, risen from the grave. Your name is Jesus, Lord over all. Everybody shout Jesus, Jesus, again. Jesus, Jesus. No other name, no other name. Jesus, Jesus. No other name, no other name. Jesus, name above all names. Sailor. Healer, the one who takes away. Savior, risen from the grave. Your name is Jesus, Lord over all. Jesus, oh Jesus, Jesus. No other name, no other name like Come on, let's lift up the name of Jesus. Hallelujah. I have one more question for all of us. When I say that Jesus is bigger than our problem, when we say that Jesus is bigger than all things, and so today, nakita pa po nato ang kadako ni Ginoong Jesus. Bisan pa sa mga gumunhap o mga sitwasyon nga naata karon, Jesus is bigger than your situation. Amen? Hallelujah. Before we will close, I am calling Pastor Neng to come and pray for all of us. And to those who wants to be ministered into, itaas nato ang atong mga kamot ug adunay kahimuan diha sa mga pag-ampo pinaagi kang Ginoong Jesucristo. Amen. Amen. Diri sa atong taliwala doon ay mga nabugatan, diri sa atong taliwala na ay mga uncertain pa. But today, let us have hope in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yes, sa atong itugyan ang tanan. Pasalamatan nato ang Dios. Hallelujah. Thank you, Lord. Oh, yes, Shikarababahanda. Shikarabayahanda. Let's worship the Lord. Shikarabayahanda raya sikarabayahai. Shikarabayaha. Shikarabayashanda raya sikarabayashanda. Amahan nga langit nun, salamat kayo sa imong bulawanong pulong. Nag-remind ka namo kanunay nga dunay langit. Ikaw ang Dios nga gamhanan. Ikaw ang Dios nga muayo sa tanan nga dunay balatian karon in the name of Jesus. Healing touch from head to foot in the name of Jesus. Lord, nasayod ka sa imong mga katawhan
kasing-kasing nga nasamaran karon. Dunay kasing-kasing Ginoo nga masulubon. Apan ayaw itugot Ginoo nga hangtod sa imong pagbalik magmasulubon ang mga katawhan. Kundili Ginoo makakaplag o kalipay nga langit nun. In the name of Jesus of Nazareth, magahari ka. Reign in power, Lord, sa matagusan namo kakasing-kasing. Kakinabuhi, Lord. Salamat, Ginoo, nga papaso nimo ang mga kaluyahon, ang pagduha-duha sa pagtuo diha kanimo. Papaso nimo diha sa pasayloon nimo, Amahan. Dalaygon ka. Hosana in the highest. Salamat sa kaayuhan. Salamat, Ginoo, nga ikaw gayud, Lord, mo return, Lord, mo balik alang sa pagbuha nganhi ka namo sa mga buhi o minatay. Salamat, Lord, sa mga kasing-kasing nga imo kaming andamon o kanunay nimong ilista, Lord, ang among ngalan nganha sa book of life. Tungod kay ang dili makaplagan, mahiagom gayud, Lord, sa torment nga kinabuhi, Ginoo, nga magaantos gayud hangtod sa kahangturan. Apan, Lord, gikinahanglan ka namo nga Dios ka Amahan, nga mo'y musapnay ka namo. Guniti kami, Lord. I-guard ang among kasing-kasing. I-guard, Lord, ang among espiritu. Kalag espiritu. Salamat, Amahan, sa revival kanunay. Na dunay great awakening to whole nation. Great awakening, Lord, to the whole family. Ug ingon man sa matagusa nga ania karon, there is great awakening in the name of Jesus. Tabangi, Ginoo, ang mga nakaluya, ang mga naggibugatan, Ginoo, sa mga panghitabo sa kalibutan. Tabangi, Lord, ang gi-lift up nganha kanimo ang tanan. Ug salamat, Amahan, sa imuhang pagdagaya sa mga panalangin nga langit nun. Ang panalangin nga langit nun, dili gayud kini ma-erase, o dili gayud kini mulubad, o dili gayud kini mahanaw. Ang panalangin nga langit nun, mo'y among gikinahanglan, Amahan. Salamat, Lord, sa imong pagkunsad karon sa matagusa ka kasing-kasing sa imong mga katawhan. Even to our online viewers, thank you, Lord, sa imong pag-minister sa matagusa. Mamuhat ka, Amahan. In the name of Jesus, mangunay ka sa paghahanap